Meron tayong dalawang daan. So, ayun ang narrow road and wide gates. Dito makikita sa Matthew 7:13-14 sa New International Version. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Ito na naman yung translation sa Tagalog, ang makipot na pintuan. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyo. Sa pagpili, hindi na tayo kailangang malilito pa dahil dalawa lang ang pinagpapilian sa atin. So, kailangan natin, sinabihan tayo na kailangan nating piliin yung makipot na pintuan dahil ang malawak at malapad na daan ay papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. At ang makipot na pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nakatagpo niyon. Kaunti lang daw ang nakapunta dito sa makipot na pintuan. Bakit? Yan ang tanong. Una-una, tingnan natin ngayon ang mga nangyayari. Marami na ngayong mga yung hindi ba magandang gawain pero inilantad na at parang normal na lang ang mga pangyayari ang mga ginagawa. So iyan yung mga parang madali mo lang gawin ngayon, pero ang resulta pala niyan ay kapahamakan. So isang halimbawa na lang, yung dumami na ngayon ang sinasabi nilang third sex, pero walang third sex. Ang sabi ng Biblia, dalawa lang ang sex, man and a woman. So ngayon, marami ng mga tumboy at saka bakla at lantaran na talaga ang mga ginagawa nila. Yan ay hindi talaga yan yung kinondem talaga yan sa scripture. Hindi ako ang nagsabi, pero ang Bible, sinabi talaga dyan sa Bible na walang man lang ang ginawa ng Panginoon. Ang unang-una talagang tao dito sa mundo na ginawa ng Panginoon ay si Adan at saka si Eva. So babae at lalaki lang, at walang bakla, walang tumboy. So yung mga bakla at tumboy, na lang yan, yung parang feeling lang ba, kasi alam mo na yung mga tao, hindi sila nakukontento kung anong ginawa ng Panginoon sa kanila. So yun naman yung kaaway ng Panginoon, gumagawa ng paraan para gagawin ng mga tao na susuwayin ang kagustuhan ng Panginoon. Kaya yun, gustong-gusto nila yung transgender, yung magpa-opera na. So ayun, nagpapa-opera. So kaya yun ang sinasabi na marami ang pumapasok sa malawak at maluwang na daan, pero ang ending nito ay kapahamakan. Pero sinabi ng Panginoon sa atin na piliin natin siya, kasi gusto niya lahat tayo mapunta sa langit. Dahil itong mundo na ating kinagalawan, lang ito, temporary. May lahat tayo may timeline sa buhay kung kailan tayo mag-end, kung kailan tayo magtapos dito sa mundo ito. At hindi ito talaga ang final. Sa temporal, ito yung final na yung mamatay tayo, pero yung sa eternal, meron pang life after death. Yun yung papunta tayo sa langit. Doon sa langit, totoo yan. Totoo ang langit. Totoo talaga ang langit at ang impyerno. So, kung
Kung meron kang relasyon sa Panginoon, una-una, ni-recognize mo siya na siya ang Diyos sa iyong buhay at namanpalataya ka na ang Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao at naipako siya doon sa cross at namatay para sa ating mga kasalanan. At pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay muli at bumalik sa langit para mag-prepare ng mga room para sa atin, para sa mga taong sumunod sa Kanya. Kailangan natin tahakin ang daan papuntang langit. Kasi ang papuntang langit, alam mo ba na hindi naman mahirap maging Kristiyano, hindi mahirap magpunta sa daan ng makitid na daan na papuntang langit. Hindi mahirap. Kung sa atin lang, sa sarili natin, kung yung self-will natin ang mamuo yung yung mag-lead sa ating buhay, ayun, parang mahirapan tayo. Pero pag ang banal na espiritu ang manguna sa atin para tahakin natin ang daan papuntang langit, hindi mahirap. Ano pa nga, special pa nga, powerful pa nga tayo pag yung Holy Spirit ang pinalid natin sa ating isipan, sa ating puso. Kasi ang Panginoon ay powerful. Siya, mapagmahal. Nagbibigay siya ng mga chance. Kung minsan tayo ay nagkasala, pupunta lang tayo, babalik lang tayo sa Kanya, maghingi ng patawad at mag-repent sa ating mga kasalanan. Kaya pag tayo nagkasala, andyan lang si Lord, andyan lang siya, naghintay lang na babalik tayo at maghingi ng kapatawaran. At siyempre hindi na natin yun balikan, mag-repent yung yung iwanan na natin yung mga kasalanan at hindi na natin ulitin yun. So, hindi yun siya maulit kapag ang Holy Spirit ang nag-lead sa buhay natin. Ang Holy Spirit ang magbigay sa atin ng power para ma-resist natin yung mga temptation sa buhay. Kasi yung mga temptation na yan, talaga yan, gawa yan ng kaaway ng Panginoon. Pero yung kaaway ng Panginoon, mayroon siyang power, pero mas powerful talaga ang Panginoon. Ngayon, nag-exist pa lang yan siya dito, pero pag nasa langit na tayo, pinili na tayo ng Panginoon, at doon na talaga tayo, wala nang ang Satanas ay pag end time na, yung Satanas na yan, wala na yan, ilalagay, tatapon na yun doon sa impyerno. Kaya kailangan natin sa ngayon, mas lalo na marami ng mga narinig natin at syempre na-witness natin sa ating mga mata na away dito, away doon, kalamidad dito, kalamidad doon, at marami ng mga kababalaghan sa pagsusuri kung nasa tamang daan ba tayo, or yung daan na tinatahak natin ay papunta bang langit. Kailangan natin i-check. Number 1, meron ka bang personal relationship sa Panginoong Hesukristo? So, ibig sabihin yung relationship, siya, una-una, ang involved ng relationship, diba, communication. So, meron ka bang communication sa Panginoon, personal communication sa Kanya? So, ang pagko-communicate sa Panginoon, nandoon yung pagbabasa ng Bible everyday, at nandoon yung panalangin. At yung pangatlo, kung anong nabasa mo sa Biblia, naisa buhay mo ba? At nagbunga ba yung
nagbunga ba? May bunga ba ang iyong spiritual life? So makikita dyan kung may pagbabago ba sa buhay mo, kasi tayo ipinanganak tayo na makasalanan dahil nga kay Adan at kay Eva nagkasala sila, kaya nandito tayo ngayon. So pero binigyan tayo ng chance para mapawalang sala tayo, at yun ang ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa cross ng Kalbaryo para tayo'y matubos sa ating mga kasalanan. So na tayo, nawalang sala na tayo ng dahil sa dugo at katawan ng Panginoong Jesucristo na inaalay niya doon sa cross. So pero hindi nag-end doon. After 3 days nabuhay siyang muli. So bumalik na siya, nasa langit na siya, at iniwan niya yung Holy Spirit sa atin. So ngayon, yun ang personal relationship sa Panginoon, na meron kang daily Bible reading, daily prayer, at yung naipamuhay sa araw-araw yung salita ng Diyos. Makikita naman natin kung naipamuhay natin, dahil everyday maraming mga challenge sa buhay. Halimbawa na lang yung mga kasama natin sa bahay. Syempre hindi tayo perfect. Meron tayong mga standard na dapat sundin. Kung hindi nasunod yung standard ng isa, di ba magagalit yung isa? O kung kayong dalawa ay nagkagalitan na, di ba mag-aaway na. Pero pag na-control mo yun na hindi ka makipag-away, parang nakita mo na hindi dapat mag-away, so tahimik ka lang, so walang nangyaring gulo. Kaya ayun, parang nakita doon na nandoon yung Holy Spirit na nag-control sa ating buhay, na hindi tayo makipag-away. So diyan makikita yung diyan din sa mga challenges na matagpuan natin sa araw-araw sa ating journey in life, na katulad nito, laging nag-move forward ang ating buhay. We are walking forward every day, di ba? Hindi naman paatras, kasi yung tingnan mo nga yung taon laging nag-add ng number. So halimbawa ako ngayon 51, next year mag 52 na ako. So we are moving forward, just like itong sinasakyan ko na laging nag-forward. At yung mga dinaanan natin, mga challenges yon. So yung mga lubak-lubak na daan, parang yun, mga testing sa buhay na kailangan nating ayusin. So maayos natin yan, hindi sa ating sariling kakayahan, kundi sa tulong ng Panginoon. Kaya yan yung number 1 na check. Yan ang number 1 na proof na ang tinahak mo ay papuntang langit. Nauna, yun na, personal relationship with Jesus Christ and reading the Bible, tsaka prayer, at tsaka magsimba din ng church, maki-involve sa mga fellow Christian. At pangatlo na yung magsimba. Pang-apat, yung i-share mo yung love of God kay Jesus, na lahat tayo mahal ng Panginoon, na gusto ng Panginoon na lahat tayo mapunta sa langit. So halimbawa, yung buong pamilya ko, gusto ni Lord na buong pamilya ko magsama-sama kami doon sa langit. So kailangan natin ipagsasabi or i-share natin na mahal sila ng Panginoon. At una-una, tayo din ang magpakita sa kanila na mahal tayo kay Lord. So yung paano tayo minahal ni Lord, ganun din ang gagawin natin sa kanila, na mahalin din natin sila, sabihin din natin sila na mahal sila ng ating Panginoong Diyos. So yun ang sharing ng love ng Panginoon.
share una sa pamilya, tapos sa mga friends, sa mga kakilala. So yun yung ating gagawin. Yun yung ating pinapagawa ng Panginoon na kailangang malaman ng buong mundo na si Jesus Christ ay naparito para tubusin tayo kasi lahat tayo nagkasala. Kaya kailangan natin ng may magtubos sa atin. So ayan na yun na nagawa na ng Panginoong Diyos doon sa cross ng Kalbaryo. Ang next step na lang natin na gawin ay mag-believe sa Kanya at tayo yung faith and trust tayo sa Kanyang mga promises. So yun. Tapos pag nakita mo na yun, tapos ang next naman doon, nakita yung fruit ng ating pagbabasa, ng ating pagsimba, ng ating pakikitungo sa ibang tao. Makikita natin kung paano tayo nagdala sa kanila. So doon makikita ang love of God sa buhay natin. At isa yung pangalawang proof yun na tayo ay tinahak natin ang tamang daan. So ayun, yun talaga ang susi ng pintuan para mabuksan ang langit. Yung pananampalataya natin kay Kristo Jesus na siya ay namatay sa krus para tayo tubusin at para tayo ay mailigtas. At nagtiwala tayo sa Kanya at yung inaccept natin siya sa ating buhay, yung regalo niya na ang buhay na walang hanggan, yun ang regalo niya yun kasi hindi natin kailangan yun pag trabahuan. Dahil pag tinarbahoan natin yun, parang mag-proud dahil ginawa ko yan. But sabi sa Ephesians 2:8-9, for it is by grace you have been saved through faith, not from yourselves, but it is the gift of God, so that no one can boast about it. So lang yun, libre. Kaya pasalamat tayo dahil nilibre tayo ng Panginoon. Yan ang the best na panglibre sa atin, no? Yung buhay talaga, buhay yan, eternal life yan. Hindi yan libre ng isang meal, but forever na libre. Kaya kailangan natin seryosuhin ang ating paglalakbay dito sa mundo dahil pag namatay na tayo dito, hindi natin madadala yung kung anong meron tayo. Ang madala lang natin yung mga kapatiran natin na nasabihan natin na mahal sila ni God. So pag nandoon na tayo sa langit, makikita na natin yung mga nasabihan natin at nagtiwala kay God, mamimit natin ulit doon sa langit. Kaya pasalamat tayo dahil nandyan si Lord, nandyan ang Holy Spirit na mag-guide sa atin, mag-empower sa atin para magawa natin ang mga pinapagawa ng Panginoon sa atin. Kaya kahit saan tayo, pag nandyan si Lord sa buhay natin, hindi tayo matatakot. So yan din ang evidence na tayo ay anak na ng Diyos. Pag anak na tayo ng Diyos, siyempre kung nasaan yung ama natin, nandoon din tayo. Kaya pasalamat tayo na dahil kay Jesus Christ, we have the right to become children of God. So yung children of God, diba? Yun, yung the best talaga dahil ang anak ka ng Panginoon, di ka anak ng Diablo. Kasi kung hindi ka anak ng Diablo, kung hindi ka anak ng Panginoon, di walang iba kung sino ang tatay mo, di yung Diablo. Kasi dalawa lang nga ang ating dito dalawa lang ang pintuan or dalawa lang ang daan or dalawa lang ang gate na ating papasukan pag wala na tayo dito sa earth. Kasi itong earth lang to, temporary pamumuhay lang natin. Kaya nga tayo binigyan ng parang ang lifespan ng mga tao is 70 years. Kaya yun,
yung 70 years. So ngayon, halimbawa, kahit anong edad mo, bata ka man o matanda, ang Panginoon ay is a God of chances. So kailangan mong piliin ang daan papuntang langit. Kaya kung saan ka man ngayon, malungkot ka man ngayon, tawagin mo lang ang Panginoon. Sabihin mo lang, Lord Jesus, ako nalulungkot. Tulungan mo po ako na ituro mo po sa akin ang tamang daan, ang tamang desisyon. At ang Panginoon nandyan kaagad dyan in the rescue. Kaya kailangan gawin natin ang mga dapat nating gawin. So, ayun yung Biblia. Yun yung sa atin, mag-guide sa atin kung anong ating dapat gawin sa araw-araw. So, una-una talaga yung pagmamahal ng Diyos sa atin. At dahil mahal tayo ng Diyos, mahalin din natin yung kapwa natin. So, kung kasala tayo, maghingi lang tayo ng patawad sa Panginoon at mag-repent. So, yung mga nagkasala sa atin, patawarin din natin dahil tayo ay pinatawad ng ating Panginoong Diyos. Kaya yun lang ang aking message sa ating paglalakbay sa mundong ito. At ito nga pala yung dinaanan ko papuntang ito from Zamboanga City to Zamboanga del Norte. So ayan yung daan. Diba minsan ang takbo ng sasakyan or takbo ng bus minsan mabilis, minsan mahina dahil nga yun sa rough road or smooth road or merong sasakyan na nasa unahan. So kailangan natin yung parang traffic light ba na stop kapag merong kailangan i-stop. So sa buhay natin, ano bang kailangan natin i-stop? Siyempre yung mga kasalanan, yung mga kasalanan. So ang daming mga kasalanan, no? Yung merong kasalanan na obvious, yung pagpatay, yung pagnanakaw. So yun yung mga kasalanan na obvious. Halimbawa, hindi tayo nagnakaw, hindi tayo pumatay. So kasi wala tayong kasalanan? No. Meron pa rin kasi meron tayong iniisip. Yung pag-iisip natin na masama, kasalanan na yun. Yung may pinapagawa sa atin ng Panginoon tapos hindi natin nagawa, kasalanan din yun. Kaya kailangan natin mag-confess sa Panginoon kung ano mga yung hindi natin ginawa na ipinagawa sa atin ng Panginoon at hindi natin ginawa. So, kasalanan yun, kailangan natin confess yun sa Panginoon. Kailangan natin humingi ng patawad. At kung halimbawa nag-isip tayo ng hindi maganda sa ating kapwa or kung ano pa naman dyan mga pinag-iisip natin na against sa kagustuhan ng Panginoon, kasalanan na yun. Kaya kailangan natin i-confess para malinis tayong malinis, mahugasan tayo ulit. Para lang araw-araw pag naglinis ka sa bahay, may alikabok pa rin araw-araw. Kaya parang ganun lang tayo, kailangan maglinis araw-araw. So nandiyan naman ang Panginoon na mag-remind sa atin, magpa-realize natin na hindi yun tama ang ginawa natin. Bawa parang lang tayo yung sa loob ng ating bahay, yung nagalit lang tayo kasi may ganito ganyan na nangyari. So natin yun, i-confess natin yun para maging ma-purify tayo. Dahil nandyan naman si Lord reading mag-purify sa atin lagi kung tayo ang mag-initiate. Nandyan lang naman siya. Naghintay lang ng ating tawag. Kaya, yun lang ang aking sharing sa inyo na sana matouch kayo sa sharing na yun. Dahil life is beautiful
we have God in our heart, in our life. Just like this flower, it's blooming. So parang blooming yung ating feeling lagi pag nandyan si God sa ating buhay.